hapon po. Sinugod ng otoridad ang isang karinderya sa General Tino, Nueva Ecija na ang putahing itinitinda gawa pala sa kanilang aso. Timbog ang senior citizen na may-ari nito na dati nang naaresto sa parehong reklamo. Nakatutok si Nico Wahe, exclusive. Anong luto to, sir? Adobo, dinuguan at dinakdakan. Yan ang mga putahing ibinebenta ng nakapak sa karinderyang ito sa General Tino, Nueva Ecija. Pero ang animoy normal na karne, aso pala. Pinalaki ito ng Animal Kingdom Foundation kasama ang CIDG Nueva Ecija. Naaresto ang senior citizen na may-ari ng karinderya na si Simeon Pascual na noong unay nagsinungaling pa kung anong klase ng karne ang kanyang itinitinda. Itik, pwede mo bang makita? Papukan. Hindi po tatayin ito. Ayon sa AKF, matagal na nilang sinisita at binabalik-balikan si Pascual. Naaresto ng araw ito dati. Sa totoo lang po, napakarami naming report dyan, palipat-lipat dyan. At sabi nga namin, eto na naman siya, hindi pa rin siya tumitigil. Imbes na tumigil, tila mas lumaki pa raw ang operasyon ni Pascual. Nag-test buy muna kami, chinek po muna namin at pinatest po natin ito. Positive naman po na talagang karne ito ng aso. At bumalik po kami ulit, kasama na po namin ulit ang mga pulis at nag-test buy po kami ulit at positive na naman po ito. National Meat Inspection Service ang nagkumpirma na aso nga ang mga tinitinda ni Pascual. Saan niyo po kinukuha yung aso? Dito lang po nabili. Binibili niyo? Magkano po bili niyo sa kanila? Isa po, isang sa akin. Nasa 75 pesos naman kada pack ang benta ni Pascual sa karne ng aso. Ayon kay Atty. Kagiwa, sa itsura pa lang, pwede nang malaman kung aso ang itinitinda. Usually, maliliit ang meat nito, maninipis, firm, at hindi ito mataba. No, medyo darkish. Kung titingnan mo ito, laging maliliit ang chopping nito. Bony pa nga, mabuto. Hawak ngayon ng Nueva Ecija Police si Pascual at maharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Isinara na rin ng mga otoridad ang kanyang karinderya. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Problema po ngayon ng ilang taniman na mais sa Sultan Kudarat ang pagkatuyo ng kanilang pananim dahil sa madalang na pag-ulan. At sa Ilocos Norte, bagsak presyo naman ng mga kamatis dahil sa sobrang supply. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa Sultan Kudarat, tipikal na panahon ngayon ng pamumunga ng mga mais sa bayan ng Bagong Bayan. Pero ang ilang tanim nalalanta. Tigang din ang lupa at natutuyo ang mga kanal. Dahil ang malalakas na ulan na inasahan daw nila noong isang buwan pa, hindi raw dumarating. Ang ulan at tubig sa kanalang daw ang inaasahan nilang mapagkukunan ng tubig para sa mga maisan. Iba naman ang problema ng mga magsasaka sa Ilocos Norte. Marami silang naaning kamatis, may sobra pang araw. May mga nasisira na lang sa bukid o kaya'y ipinapakain sa mga hayop. Ang farm gate price bumagsak na sa 5 to 7 pesos per kilo ayon sa Provincial Agricultural Office. Dahil nalulugi, nagbawas daw ng tanim ang ilang magsasaka. Tapos no makarwar kami may 10 ko magpangato di presyo. Ang solusyon daw dito ng lalawigan at ng Agriculture Department, idirekta ang mga magsasaka sa mga bumibili ng bultuhan. Kapag mawala yung mga local traders, ma'am, siyempre tataas yung presyo na pagmamarket ng mga farmers natin dito. What we're really working on is yung ating mga farmer cooperatives na meron na pong kakayahan, sila na mismo ang maging supplier ng ating mga retailer sa palengke. Paraan din daw ito para mapangalagaan ang farm gate price para hindi malugi ang mga magsasaka, anuman ang kanilang produkto. Ayaw din po natin na nangyari yung dati pong umabot ng 10 pesos per kilo ang sibuyas. So we want to protect the farm gate price na magkaroon ng floor price, but at the same time to ensure also na lahat ng kasali sa value chain, tama lang po yung margins. May tulong na rin ang DA sa magsasaka sa Benguet na tinamaan ng andap ang mga pananim. Meron po kasi tayong mga trucks na pinapagamit na sa ating mga magsasaka. No? So we will have to go to them and find out exactly kung ano pa ang kailangan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng mataas sa inflation at interest rate, sulit at kaya pa ba ng mga Pilipino na mangutang? Sabi ng isang finance coach, hindi naman masama mangutang pero kailangan lang maging responsable. At nakatutok si Bon Aquino.
Sa taas ng bilihin ngayon na sinabayan pa ng pagtaas ng interes sa mga utang sa pabahay, credit cards at iba pa, praktikal pa bang mangutang? Ang IT company employee na si Rafi Raimundo, nababantayan daw ang kanyang mga gastos kung gamit niya ang credit card. Mahigit 10 taon na raw siyang credit card user. Pero dahil on time daw siyang magbayad, hindi raw niya ramdam ang pagtaas ng interest rates. Nagiging perks ko yung credit card. Kailangan ensure na yung income mo is sapat dun sa kailangan mong bayaran. Ang 17-year-old na estudyante namang si Leila Jan Lumbao, binigyan na ng credit card ng kanyang mga magulang, pambayad ng mga gastusin sa paaralan. Hindi po ako gumagastos ng hindi ko kailangan. Sabi po rin kasi nila na as early as possible, mas okay na rin po matuto kami mag-handle ng sarili naming pera. Ayon sa isang finance coach, hindi naman masamang mangutang. Ano man utangin mo, babayaran mo rin yan eh. Tapos may kasama pang interest rates. Hindi naman mali umutang, pero dapat may wisdom ka, may tamang paggamit. Dapat din daw on time sa pagbabayad. Iwasan din gamitin ito sa luho. Marami nakita ko, bato-bato sa langit, tamaan, ginagamit ang credit card panluho. Yan, very dangerous yan. Diba? Travel tayo, bahala na. Travel now, pay later. Hindi nakaipon, hindi nakapag-prepare ng retirement. Kasi nga, nauuna yung mga ganun bagay. Dapat din daw pag-isipan kung bakit gustong mangutang. Kung income problem yan, ano pwede mo gawin para kumita na mas malaki? Or baka mamaya overspending ka na, magbawas ka ng gastos. Payo naman ni Chongson, para hindi magipit sa housing loan, dapat daw 30% lang ng iyong net income kada buwan ang hulog sa iyong loan kada buwan. Higit sa lahat, mainam daw na mag-ipon para sa hinaharap. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Sugatan ang isang rider na senior citizen na mabangga sa kasalubong na motorsiklo sa Bulan, Sorsogon. Ayon sa investigasyon, nilagpasan ng senior citizen ang sasakyan sa unahan niya pero nabulaga sa kasalubong sa kabilang linya. Sugatan at dinala sa ospital ang matanda na walang suot na helmet. Sa Tagbilaran, Bohol naman, 10 ang sugatan ng araruhin ng 10-wheeler ang ilang sasakyan. 2 kritikal. Batay sa paunang investigasyon, nawalan umano ng preno ang truck. Sinagot na raw na may-ari ng truck ang gasto sa pagpapaospital at nasirang sasakyan ng mga biktima. Dumating na po sa bansa ang ina ng 4 na batang nasawi sa pananaksak ng kanilang amain sa 13 Martires, Cavite. Naiyak na lang si Virginia de la Peña habang isa-isang nilalapitan ng kabaong na mga anak na edad 6, 8, 10 at 14 na nakaburol sa Taysan, Batangas. Labis daw ang kanyang pagsisisi na ipinagkatiwala niya mga anak sa kanyang live-in partner. Ang tatay naman ng 3 sa mga bata tulala pa rin sa nangyari. Hindi raw niya akalaing wala ng buhay na babalik sa kanya ang mga anak. Tiniyak ng OWA na hindi mahihirapan sa pagbalik sa Saudi si De La Peña at magbibigay sila ng ayuda sa pamilya habang naririto siya sa Pilipinas. Hindi ko man ma-uwi agad kasi ang layo ko po. Opo, gusto kong tulungan pero wala akong magawa. Wala na yung 4 kong anak. Sana gabayan niya kami, lalo na ako at lalayo ako ulit. Mahal na mahal ko sila. Masakit sa kalooban ko itong gabing una nang nandiyan na sila. Sa mga OFW na hindi napasahod ng manaluging kumpanya sa Saudi Arabia simula 2015, may ibibigay po na 10,000 pisong tulong pinansyal ang gobyerno. Pero ang ipinangakong pag-ako ng Saudi Crown Prince sa sahod ng mga na-retrench na OFW, wala pang linaw. Nakatutok si JP Soriano. Isa si Archibald Argosino sa aabot sa 10,000 OFW na dinasweldohan ng mga naluging oil at construction company sa Saudi Arabia. Kanina, dumalo siya sa signing ceremonies ng Department of Migrant Workers, OWA at DSWD para sa 10,000 pisong humanitarian assistance sa kanila. Malaking tulong daw ito. Marami raw kasi sa kanila. Kung hindi hirap makakuha ng trabaho, kulang ang sinasahod. Yung iba hindi na naabutan, namatay na sila, yung mga kasamahan namin. I'm sorry to say na ang naawa kami sa mga pamilya na naiwan. Hindi nila alam paano sila makakasurvive. May ibang claimants namang nakahanap ng trabaho sa Middle East, kaya ang asawa ang nag-aasikaso sa kukuning ayuda. Pray na lang talaga na maibigay talaga yung claims.
Para makuha ang tulong pinansyal, magrehistro sa website ng OWA, sagutan ng form, mag-upload ng kopya ng isang government ID at magbigay ng contact number ng OFW o otorisadong kaanak. We will not release the money unless may ipakitang valid ID and may database na rin kasi ang OWA ng claimants. Register on only one link and then all the directions will be provided for doon sa inyong ibinigay na number. The MOA is now signed, so dapat the soonest possible time, bago mag-Wednesday na download na natin yung funds para makagalaw na ng maayos ang DMW. Ang 10,000 pisong ayuda ay iba pa sa pangako ng Saudi Crown Prince na si Mohammed bin Salman kay Pangulong Bongbong Marcos noong Nobyembre na aakuin ng Saudi ang mga utang na sahod sa mga OFW. Wala pang linaw kung kailan ito maipatutupad. Sa March 19, biyaheng Saudi si Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia upang makipag-usap sa mga opisyal doon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mabilis at chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Nasepangs na ba kayo sa kulitan ng Pilay o ni Fidel at Clay? At ang pagmamahala ni Crisostomo Ibarra at Maria Clara? Good news dahil ang full episodes ng hit Kapuso historical drama na Maria Clara at Ibarra mapapanood na sa online streaming platform na Netflix on April 14. Mapapanood naman ng Pilay tandem ni Barbie Fortesa at David Licauco sa Daig Kayo ng Lola Ko episode bukas. Bibida naman sa International Women's Month tribute episode ng magpakailanman ngayong gabi si Beauty Gonzales bilang isang matatag na ina. In real life, empowered woman din daw si Beauty at isinare niyang unti-unti na niyang nare-reach ang kanyang goals kabilang ang pagpapatayo ng kanyang bahay gamit ang sarili niyang pera. Nanakawan ng aabot sa 800,000 piso ang isang bangko sa Toledo City, Cebu. At batay sa investigasyon, mag-aalas 9 ng umaga kahapon nang pasukin ng mga armadong hold-upper ang bangko. Ang gwardya ng bangko, nagmemerienda raw sa loob ng bangko nang dumating ang mga salarin. Patuloy ang pagtugis ng Toledo Police sa mga nanloob. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga iniimbestigahan ang gwardya at 4 na tauhan ng bangko. Kasabay ng umiiral na gun ban, pinadala na rin sa Negros Oriental ang ilang batalyon ng Philippine Army at Anti-Terrorism Unit ng AFP upang tugisin ang mga suspect na pumatay kay Governor Roel Degamo. Nakatutok si Chino Gaston. Sa mga checkpoint papasok ng Dumaguete City, pati sa burol ni Governor Roel Degamo sa Kapitolyo, pansin ang mga armadong sundalong nakatoka sa seguridad. Bahagi sila ng 2 brigade at 6 na batalyon ng Philippine Army. Tumutulong din sila sa pagtugis sa 4 hanggang 5 suspect sa pagpatay sa gobernador at pamilya nito noong March 4 kasama ang mastermind. Ipinadala rin sa lalawigan ng Anti-Terrorism Unit ng AFP na Light Reaction Company bukod pa sa mga taga-PNP Special Action Force. May umiiral na ring gun ban doon. Sabi ng pulisya, hindi naman ito overkill. This is a well-assessed security measure to appropriately respond po to the prevailing circumstance. Rest assured naman po, these are done in order to maintain peace and security and of course, to solve this recent crime here in Negros Oriental. Kanina nakiramay sina Defense Secretary Carlito Galvez at AFP Chief of Staff General Andres Centino Jr. sa pamilya ni Degamo at iba pang nasawi. Sa pulong ng Task Force Negros kasama si Pangulong Bongbong Marcos, napagkasundo ang sama-sama ang DOJ, AFP, PNP at ibang ahensya sa pagkamit ng hustisya at mahinto ang matagal ng karahasan sa lalawigan. Pagkasunduan po namin yung tinatawag natin na the powers of the President to call out to the military to suppress yung impunity and criminality dito sa Negros. Unmasking the culprit, unmasking the mastermind, and putting them behind bars will bring peace once again to this once peaceful province of ours. Magiging mapayapa muli ang Negros Oriental. Some of the suspects caught ay mga dating sundalo na who were actually dishonorably discharged years ago. And ito nga, very unfortunate
this is a betrayal of their oath. They are not considered as soldiers. They are scalawags. Ayon sa AFP, asahan ng mas maraming sundalo na makikita sa mga checkpoint sa buong lalawigan. Pero hindi raw dapat mangamba ang mga residente dahil pagpapakita lamang ito ng gobyerno na ito ang may kapangyarihan dito at hindi ang anumang armadong grupo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Bigo ang Pilipinas na ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipinang inabuso ng mga sundalong Hapon noong World War II. Batay po sa desisyong inilabas ng Komite ng United Nations. Pag-aaralan daw ito ng gobyerno pero paglilinaw nila, mayroon silang ginagawang hakbang. Nakatutok si JP Soriano. Isa ang lagpas 80 taong gulang na si Lola Candelaria Soliman. Sa halos 20 buhay pa sa mahigit 70 miyembro ng Malaya Lolas o mga victims of military sexual violence. Mga kababaihang ginahasa at nilapastangan ng mga sundalong Hapon noong World War II sa Bahay na Pula sa Bulacan. Nitong March 8, nagbaba ang UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. Nilabag daw ng Pilipinas ang karapatan ng mga comfort women dahil biguraw ito na ipaglaban ang nararapat na kabayaran sa mga biktima. Yes, ang nang-rape ay Japan, pero ito yung gobyerno mo, walang ginagawa. Ilan sa mga rekomendasyon ng komite sa Pilipinas, ibigay ang full reparation at pagkilala sa comfort women, official apology at pagbabayad ng material at moral damages sa patuloy na diskriminasyon sa kanila. Dapat ding bumuo ang Pilipinas ng pondo para mabayaran ang danyos ng mga babaeng biktima ng war crimes, lalo na ang sexual slavery. Gawing historical site ang Bahay na Pula o magtakda ng lugar bilang pag-alala sa paghihirap at pakikibaka ng mga biktima ng wartime sex slavery. At ituro sa mga estudyante ang kasaysayan ng mga biktima. Panawagan ni Atty. Suarez pati na ni Atty. Harry Roque na tumayong abogado ng Malaya Lolas sa UN. Madaliin na sana ng Pilipinas ang pagtugon sa mga rekomendasyon. Ayon sa Presidential Communication Office, kinikilala ng gobyerno ang pagdurusa ng mga biktima. May mga reparation na raw na ginawa ang gobyerno. Pag-aaralan din daw nila ang desisyon ng komite at magsusumite ng sagot sa loob ng 6 na buwan. Kakausapin naman daw ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang Kongreso para madaliin ang paggawa ng batas kaugnay nito. As part of the international obligations that we have, we never want justice to be too late kasi ilan na lang ang nabubuhay sa kanila. Kaya sana mahabol pa natin. Masaya kami. Masaya. Ay, oo. Napanalo na. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ilang pribadong sasakyan ang spotted na dumaan sa bus lane sa EDSA. At may escort pa silang naka-uniforme ng PNP Highway Patrol Group. Kaya po ang tanong ng mga netizen, pwede ba yan? Ang sagot ng Interagency Council for Traffic sa pagtutok ni Jamie Santos. Viral sa social media ang video na ito ng ilang pribadong sasakyan na dumaan sa EDSA bus carousel. May escort pang naka-uniform ng PNP Highway Patrol Group. Nakasabay raw iyan ng uploader sa bahagi ng EDSA Guadalupe sa Makati City. Napanood na raw ni Interagency Council for Traffic Chief Charlie Del Rosario ang video. Kaya kakausapin niya raw ang HPG tungkol dito dahil anya, bawal sa bus carousel ang mga pribadong sasakyan. Bakit siya escorted? We will be coordinating immediately with the Highway Patrol Group. Definitely, private motor vehicles are not allowed to pass dyan sa EDSA bus carousel. Hindi pa raw magbibigay ng pahayag ang HPG kaugnay sa viral video. Kinukuha pa raw nila ang buong detalye sa pagbibigay ng assistance ng 2 HPG personnel sa pribadong sasakyan. Makikipag-ugnayan daw sila sa DOTR kung may nalabag ang kanilang personnel sa pagdaan sa bus carousel. Ayon sa IAC, ilan lang ang pinapayagang dumaan sa bus carousel. Government vehicles, pwede, maaari yan. Pagkatapos inalaw, nagpaalam, yan, pwede yan. Oo, mga ambulance kasi emergency. Dapat properly marked vehicle na government. Ayan, Opo. pwede yan.
Kahit government employee na nakapribadong sasakyan, bawal. Ang mga nahuhuling lumalabag, nire-refer daw nila sa LTO. There are already drivers of private motor vehicles na suspend at na sanction ng LTO because of using the EDSA bus carousel. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Dinala sa Maynila mga inaresto sa raid sa mga bahay ni Congressman Arnolfo Teves kung saan kabilang sa mga nakuha ang matataas na kalibre ng baril at mga pampasabog. Ang isa sa mga inaresto naniniwalang wala raw katotohanan ng mga ibinibintang sa kongresista. Nakatutok si John Consulta Exclusive. Pasado alas 11 kaninang umaga nang dumating sa NAIA Terminal 3 ang 6 na tauhan ni Congressman Arnolfo Teves na inaresto sa raid sa mga bahay niya sa Dumaguete City. Agad silang dinala sa Camp Crame sa Quezon City. We will file the necessary complaints before the state prosecutor dito sa DOJ. There's too much tension in that area. Follow up dun sa mga na-file naming kaso before, I think last week. And we have the informant with us. Sa kung bakit wala raw access ng pamilya Teves sa bahay nang isagawa ang raid. Wala sila eh. Sa tingin mo ba yung mga firearms na nakuha ko, hindi ko sila arestuhin pag nandun sila? So that answers the question already. Wala sila doon kaya hindi sila nakapag-participate. 3 sa 6 na inarestong tauhan ni Teves ang nagbigay ng pahayag sa GMA Integrated News. Hindi naman po kami violente, hindi naman po kami bastos, pero madami kasing parang pumupunta doon, umaligid na hindi namin alam, hindi namin kilala. So, mas mabuti na rin na bumili kami kaysa parang wala kaming self-defense kasi hindi po kami maka-afford ng mga bodyguards. Si Rodolfo Maturan, naniniwalang walang problema sa mga baril niya. Sa akin, dalawang 9mm taka isang M4. Sir, bakit may baril po kayo? Kuan lang, hilig lang. May papel din. May lisensya din. Todo depensa naman kay Teves, ang sekretarya na si Hana sa pagdadawit sa kongresista sa mga pagpatay. Hindi talaga magagawa ni Kong yan, sir. Bakit po? Hindi naman ganun si Sir Arnie. Mabait naman siyang tao. Pero ayon sa CIDG, matibay ang hawak nilang ebidensya, lalo na ang isang miyembro umano ng Anilay Hit Squad ni Teves. Personally, alam niya yung mga previous na nangyari. Kanina, nagpulong sa DILG office ang mga matataas na opisyal ng PNP, DOJ, NBI at AFP para pag-usapan ang inuusad ng investigasyon. It's a territorial concept that people in charge of a certain locality should know what's happening in their locality. Incidentally, walang perimeter, sir. Exactly. Yun nga, yun ang naging problema. Maraming repercussions. People will be debriefed. Maraming i-debrief. Alam na ng polis ang kailangan gawin. We're very well ahead in the evidence gathering game. Okay tayo. We're doing well. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Makapuso pati po aso na damay sa pang-hold up sa isang hotel sa Isabela. Kita sa CCTV ang panunutok ng baril ng isang hold-upper sa sekretarya ng isang drive-in hotel sa Etxague. At nang hindi malaman ng salarin kung aling susi ang magbubukas sa kahan ng hotel, hinila-hila niya ang padlock nito. At nang binuksan ng suspect, ang kwarto naman na nasa tabi ng reception area, ayan, nagulat po ito na may aso sa loob. Binaril ng salarin ng aso bago tumakas. Nasugatan ng aso pero nasa mabuti na itong kalagayan matapos operahan. Tinutukoy pa ng Etxague Police ang pagkakakilanlan ng salarin. Malaking dagok ang African swine fever sa patok na lechon sa Cebu. Nagtaas presyo mga nagtitinda ng buwaba ang supply ng baboy dahil sa pagkalat ng sakit. 8,500 pesos na ang bentahan mula sa dating 7,000 pesos. Para matiyak na hindi maantala ang delivery, mahigpit na ang pag-iinspeksyon sa mga lechon. 11 barangay sa Carcar City ang may kaso ng ASF. Patuloy naman ang pag-monitor sa mga karating lugar. 5 Japanese national na sakay ng isang barko ang nasagip ng Philippine Coast Guard kanina umaga sa Calapan Oriental, Mindoro.
Tumagilid kasi ang kanilang barkong MV Catriona. Ayon sa crew, galing sila sa Japan at papuntang Davao nang maganap ang aksidente sa gitna ng dagat. Agad nagsagawa ng search and rescue operations ang Coast Guard Southern Tagalog at Coast Guard Oriental Mindoro at naisakay ang mga tripulante sa BRP Habagat. It's time para sa murang pangmeryenda pero huling-huli ang kiliti ng panlasang Pinoy. Gaya ng bidang tinapay na may Chinese twist at chicharong litid, napapasang pang-ulam. Nakatutok si Katrina So. Taas kamay ang bread lovers dyan. Kung naghahanap kayo ng kakaibang twist sa tinapay, pwedeng subukan ang gukwe o Chinese bread na hinaluan ng giniling na karne ng baboy. Pinipilahan yan ng marami dito sa Baclaran, Parañaque. Ginagawa na niya to sa China. Since 13 years old daw siya. Ginagawa na niya. Tsaka chef din siya dito sa Pilipinas. Mano-mano ang paggawa dito ng asawa ni Maricel na si Yuan King. Mula sa pagmamasa ng harina, paghahati-hati rito, pagpa-flatten at pagpapalaman ng karne, at saka ipiprito at ilalagay sa kanilang improvised oven. Ayan, mainit-init pa. Ayan. Nakikita nyo naman, crunchy on the outside, soft on the inside. Ayan, oh. Medyo kakaiba yung lasa niya, pero mas sumasarap siya habang natitikman mo. Kung ang cravings naman ay alat saka malutong-lutong, may mga dumarayo naman sa Cartimar sa Pasay para sa chicharong litid. Ang lola ni Raniela Bartolata ang gumagawa rito. Pwede pong pampulutan din, pang-ulam po. Minsan po inaano po nila sa lugaw. Masarap. Kasi pang high blood eh. Parang may kakaiba siyang flavor. Para raw mas sumarap ito, syempre, kasama niya ang sukap. Ito na, titikman na natin. Ayan na. Sabi ang crunchy, parang chicharon lang siya, pero mas lasang beef. Sarap. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. No filter ang tambalang Mavi Legaspi at Kailin Alcantara sa Updated with Nelson Canlas podcast. At isa sa mga nachika ko, ang kanilang dating life. Watch this. Hindi. Hitig sa pakilig ang mga nakatutuwang kulitan. Marami ding moments ang generous sa hugs. Young love is indeed sweet love. No filter ang tambalang Mavi Legaspi at Kailin Alcantara sa interview sa Updated with Nelson Canlas podcast. Pero kung sweet sila ngayon, iba raw noong una silang nagkakilala 5 years ago. Ano ba yung first impression nyo sa isa't isa? Akala ko nung una mayabang siya. Like, puno ng hangin. Kasi, di ba, parang... Sir Nelson? Sir Nelson? Hindi. Hindi, kasi akala ko pumayabang siya. Kasi before, thank you dahil nabato. Before, ang thinking ko, parang ano kasi ng artista, for sure mayabang to. Nagkwento rin ang Mavlin tungkol sa big projects nila, gaya ng inaabangang Gen Z rom-com na Love is Love at First Read. Gayon din ang 0 Kilometers Away, ang bagong serye ng GMA Public Affairs na maaari nang ma-stream sa digital platforms. Tinatalakay rito ang ganda at panganib sa paghahanap ng love online. Eh sila ba? Nasubukan na ang online dating? Ako, Sir Nelson, talaga, I just got lucky na one time I just met this ray of sunshine in GMA. After that, and there was never a time na need ko mag-online dating, mag-try ng online dating kasi someone got my attention na right. Mula sa pagiging dating hipon girl, #feeling blessed daw si Herlene Budol sa mga nangyayari sa kanyang buhay at career. Pag-share ni Herlene, halos sumuko na siya nang mawala ng trabaho nung kasagsagan ng pandemya. Pero dahil sa pagpupursige at pagtitiwala sa Diyos, hindi niya raw in-expect ang mga blessings.
Kaya from humble beginnings, laban kung laban din siya noong maging beauty queen. Nung naka-LL o nakaluwag-luwag, ano nga ba ang kanyang binili sa pera? Eto, Herlene, ano yung unang-una mong binili nung naka-LL ka na? Pinakamahal na nabili ko. Ang sagot niya dyan, abangan bukas dito sa 24 Oras Weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Salamat, Nelson. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado. Magkita-kita po ulit tayo bukas, alas 5:30 ng hapon. At mula po sa Tahanan ng Katotohanan, ako si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami, 24 oras. magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.